Kaibigan, welcome back. Try ko lang ito. Yung labi ko hindi masyadong maka nag-move kasi kanina pa ako nasa labas. Parang hagupit nung hangin. Nasa single digit lang kami, minus 5, minus 6 ang temperatura. Pero yung hagupit ng hangin ang nakatala sa dito sa forecast is minus 11, minus 12, 13. Pero I could tell you right now, dahil madalas ako sa labas at ito ang aking dito ako madalas yung makikita pag itong hangin at halos ang aking kamay, ang aking weather gauge, it's closing minus 20 yung hagupit ng hangin kapag constant kang naka-expose. Kaya importante, naisip kong gumawa ng video. Wala akong balak gumawa ng video kasi sabi ko, teka muna, ang dami ko ng mga luwang video, ipupush ko muna yon dahil kung nakikita nyo sa main page ko, may mga lumad, may mga sunod-sunod na doon muli at mauulit pa yung iba. Maybe last week, meron pa ako ilalagay. At yung paglilinis ko ng fall cleanup, meron din. Pero ayokong palampasin ang pagkakataon na ito. Naglagay ako nito para magkaroon ng indikasyon kayo kung gaano kalakas ang hangin dito. Pumapalo kami ng may bugso na pumapalo ng 40 clicks ang hangin, 35 to 40 clicks. Disente yun, disenteng malamig at kapag expose ang kamay ninyo ay madali kayong masaktan yung mga tissues ninyo. Sasamantalahin ko yung pagkakataon na to na sabihin sa mga bago nating mga kaibigan na nandito sa Canada bago sa winter na haharapin ninyo. Ito ang lalo pa nandun kayo sa northwestern part ng lugar kung saan ang hangin ay wala ito dahil prairie ang lugar, walang sumasangga sa hangin. Alam niyo sa atin, di ba, pag bagyo, although mas malakas pang bagyo natin kung wala tayong mga bulubundukin, di ba? Ganun din ang case, anything na walang humaharang sa hangin ay malakas talaga siya. For example nga sa northwestern part ng Canada ay malakas ang hangin doon. Dito naman sa Ontario kung saan ako nakatira ay malakas din ang hangin namin, pero pag palakasan sa dalawa hindi ako makikipagtalo. Pag sinabi ng mga taga Albertans na hey, malakas dito lakay, and hey, you know what, hindi pa ako nakarating dyan. Ang mga information na nalalaman ko lamang ay tungkol sa mga kaibigan ko na nakabismong kapitbahay ko rito. They're 77 to 80 years old and they're farmers, so they know what they're saying and they can compare things. Kaya kapag sinabi niyo, well, ang nasabi ko lang, mag-ingat tayo talaga. Dahil meron kaming 5 lakes ditong malalaki, madalas kami magkaroon ng wet snow. At lagi dito ang kabuuan ay may halong tubig ang paligid. Kaya ramdam ninyo yon na nanunuot din. Kaya we get minus 40 here nga pala. Kailangan kong sabihin yon dahil I think lumalaki na sa mga napapanood ko mga videos ng mga Pilipino na laging may nagsabi na parang Vancouver daw ang Toronto. Don't make that mistake. Never make that mistake. Dahil hindi totoo yan. Napakalayo ng dalawa sa isa't isa. Alright? Nasa kategorya ng malamig din ng Toronto. Although lately, lahat naman tayo nakaranas na hindi. Nakakuha tayo ng malaking break last year. At ngayon, na-spoil pa nga tayo. Pero huwag kayong magkakamali na paghambingin ng dalawa na parehong ng klima sila sa winter dahil hindi. Alright? Pagdating sa snow, we get decent here amount. I could even push it na sabi ko sa inyo, mas marami pa kaming snow sa average. We're talking about average. Alberta at sa Saskatchewan, mas marami dito ang snow dito sa lugar namin, lalo na sa northeng bahagi ng GTA. Let's compare Toronto, Alberta, Saskatchewan, mas maraming snow dito sa Toronto, average. Okay? Ayon na rin yun sa mga kaibigan ko. Isa pa sa palamigan, mas malamig dyan, pero we're looking about 5-7 degrees average. 5 degrees average, I'd say. And although malaking diferensya rin yun, it's not malaking pagkakumpara kumpara sa you live in Yellowknife, di ba? O sa dami ng snow kumpara sa Gander, which is number 1 sa bansa.
So we get decent amount here though. The further you go to Ontario, north ng Toronto, then ilang drive lang and you'll get decent amount of snow pa rin at yung temperatura din. Kaya just be careful kapag magsasabi kayo kasi nakatalato sa ating komunidad, di ba? Isa pa 5 degrees. 5 degrees. May narinig ako, sandali lang. Hi, hello. Akala ko may dumating. Malaki yung driveway kasi namin eh. Alright, again, ikalawang bahagi ng aking video. Again, ingat kayo. Tamang pananamit. Windproof ang isa sa mga name of the game dito sa Canada at sa US kapag may brutal na winter. Like ko sabihin brutal dahil I'm not talking about na although sa ibang bahagi ng Michigan o sa ibang bahagi ng Windsor na sometimes you don't see any snow, konting-konti lang at yung lamig kaya naman. We're talking about yung dangerously na malamig na maaaring maputulan ka ng kamay, mawala masira ang mga tissues nyo sa ilong, sa tenga, seryoso at even ikamatay ng tao. Dadahan ko yun na sasabihin sa inyo at gagawa ng video kung paano mapagaan ng kahit kaunti. Remember what I said, lagi ko sinasabi, every bit helps, di ba? Kaunti, katiting, kapag pinagsama-sama, kaunting tulong, malaking bagay na rin. Windproof. Suot ko ngayon ay galing ako sa Marks kailan lang. At ito ang tinatawag na I'm a Carhartt guy, alam nyo, di ba? Pero wala akong makita ito sa Carhartt. At nung nakita ko, nung nahawakan ko to, even last year or 2 years ago na yata ito nahawakan ko, itong tekstura nito, itong fleece, itong polyester fleece na to, ay na-impress ako. Dahil marami na akong mga kagamitan, hindi agad ako naghangad. Pero this year, sabi ko, kailangan ko makuha to. At kailangan ko rin gawing content to, ito sa video para kung sakali mapunta kayo sa Marks, this is a plus. Sinamantala ko rin dahil mahangin, sinuot ko. Meron akong mid layer. So meron akong base layer at mid layer. Okay? Mga fleece. At sinubukan ko ngayon. Sabi ko, perfecto to kasi average. Ang average dito sa Toronto kasi na weather, -10. That's without the wind. Walang hangin. May hangin, kaya mas malamig pa. Sabi ko, perfecto to. Now, ang tawag dito ay pullover. Let's just call it hoodie. Anong tekstura nito? Ito ay fleece. Miyembro ng mga fleece. Polyester to. Maraming mga uri ng fleece. Pero ito ay polyester fleece. Gawa ito sa polyester. Obviously. Of course. Pero tightly knitted siya. Tightly tinahi siya ng tightly. May iba naman na sabi na mas maganda daw ang medyo loose ang pagkakatahi. Mas warm daw yun. Mas natatrap yung air. There's maybe a little science about that and I don't want to go into that detail, pero ang sabihin ko sa inyo, kung nasa Marks kayo at you have the budget of $39.99, of course $45 plus tax, go get this. Alam ko marami at discuss natin ang thrift store, ang Salvation Army, ang Value Village. We'll discuss that. Okay? Doon talaga kayo makakatipid. Pero kung nasa Marks kayo, you want a decent one na alam yung brand new at for $45, I know it's not that hindi kamurahan talaga yun, pero ang benefit nito napakalaki. This is ito ang consider sa mga nag-hike na heavy polyester, heavy fleece. This is so heavy na nandun ako sa labas, tinetest ko, it's not windproof, di ba? Sabi ko sa inyo kailangan ng windproof, but this can serve as a mid layer. So meron kayong isang coat na hindi ka kabigatan. We'll discuss about that. At windproof ang key.
at meron kayo nito, you'll be good. You're good. You're good for minus 20, minus 30. You can even be good for minus 40, knowing na meron kayong tamang pananamit. You have wool or you have, lalo na yung merino wool. Pero ito, this will up your game. Yung laban nyo sa lamig. Obviously, kulang ang video na, kailangan talaga meron kayong neck gaiter, gloves, okay, beanie, alright, beanie, at tamang pantalon, alright, having a flannel inside. Iba dito may mga anunsyo na may flannel sila dito. That's not gonna be enough. You gotta double it. Okay, kung may snow pants kayo, that's great. At wool, ang key talaga ay wool. I have wool socks and I'm comfortable right now. Kung may una akong hindi komportable sa aking kamay kapag humagapit ang nearly minus 20 na hangin ngayon. Pero I'm good. Kaya ang ka-specialan nito, this is heavy. Over 300 grams. That's over 9 ounce of fleece. Kaya i-consider nyo ito, kaibigan. Right? I-consider nyo ito. At malaking bagay ito sa iyo. At ang hood, hindi mapapantayan ng hood. Hood is huge. Okay? Hood is huge. You just tie that and you're good. Pwedeng hubog sa inyong mukha. Okay? Para hindi pumasok ang hangin. Kung meron man ito na hindi ko ako gusto, meron siyang butas dito na papasok ang hangin. But that can be solved with a neck gaiter, a scarf, or a mock a sweater, or yung just simply a gaiter, okay? Or balaclava. Alright? Kaibigan, nandito na yata yung may hinihintay ako dito. Tapusin ko na ito ngayon. Mag-iusap pa tayo. Alright, kaibigan, hanggang dito na muna. At hanggang sa muli. Okay, stay warm and stay safe. Padayon. Padayon. Ready? So ito yung isa sa mga gusto ko, yung Dakota itong sweater na to, hoodie. At mainit siya, makapal siya, hindi siya pangkaraniwang sweater. This is good, makapal. Although it is polyester, mas maganda kung wool, pero polyester for the price of under $40. Consider nyo to, magandang pang mid layer. Nag-iinta ako ngayon, although meron talaga akong ang mid layer ko, may polyester ako talaga, pero this is great. Okay, this is size medium sa akin. Okay, quarter zipper. That's hot. Keep rolling na. Let's focus this one here. So this is Dakota. That's the brand, Dakota Work Pro series. This is good. At importante ito, mid layer perfecto. Okay, kaya for the price it's not that bad. It's not bad. Yep, grab it hanggang may supply pa sila nito. Kaibigan, maraming salamat. Hanggang sa muli. Padayon.